Uh, Good morning to everyone, especially to Mamara. Our topic presentation today is about effects of inbreeding. So, so proceed na po tayo sa aking topic. Topic outline, effects of inbreeding. Production, definition of inbreeding, how it occurs in plants, effects of inbreeding, increased homozygosity, change in genotype frequency, depression, comparison outbreeder versus inbreeder, characteristic of outbreeders, characteristics of inbreeder. Topic outline, effects of inbreeding, consequences of inbreeding, effects of plants o reduce of plant vigor. Sa number 2, small plant size, decline fertility, suppressed seed production, pollen production, interior seed quality, greater susceptibility to pest and disease, for stability. So, sa objectives po ay to explain what inbreeding is, how affects of plants, to understand the difference between of outbreeder and inbreeder, to identify the negative effects of inbreeding on plant because size and yield, and analyze the impact of inbreeding depression of the performance. So ito po yung aking topic about is inbreeding. What is inbreeding? Inbreeding is defined the melting of individuals that are related by unnecessary self-pollination. Melting of an individual to insect represent the most extreme form of inbreeding. Inbreeding leads to increase of homozygosity at the expense of heterozygosity. It's a picture of inbreeding to that as homozygosity increase in population, inbreeding the absence of genotype frequency change when frequency stay unseen. O ano po ba ang ano nga ba ang inbreeding? Ano ang inbreeding po? Ang inbreeding ay pagpalahi ng mga halaman o hayop na may kaugnayan sa isa't isa sa mga halaman. Ito ay madalas na nangyayari sa self-pollination kung saan ang isang halaman ay nagpaparami gamit ang sarili nitong pollen. Ang pangunahing epekto ng inbreeding ay pagtaas ng homozygosity o ang pagkakaroon ng mga magkaparehong genes sa isang organismo po. Yun po ang ibig sabihin niyan. Ano po ang ibig sabihin ng genotype frequency? Kapag ang isang halaman ay paulit-ulit nagdadaan sa inbreeding, nagbabago ang genotype frequency bilang na magkakatulad ng genes. Ngunit hindi nagbabago ang length o frequency sa kabuuang bilang iba't ibang gene sa population. Ito po ang ibig sabihin nito. Okay? Naway may naunawaan po kayo sa aking mga na-explain sa about sa inbreeding. So next, proceed na po ulit tayo dito sa kasunod. So ito about is consequences of inbreeding, increasing inbreeding. Due increasing homozygosity, inbreeding breeds together identical alleles and locus. Homozygosity permits the expression of recessive alleles that may recessive alleles before the dominant. Once the overall fitness of the individual decrease, inbreeding is often detrimental because it increases the appearance of lethal of dangerous recessive traits. The term inbreeding depression describes the decrease in fitness or performance that often inbreeding of random genetic trait. Recall that fitness is ability individuals to survive, to produce, to contribute in genes, generation, inbreeding, depression, and further described in the next. So, ano po ang ibig sabihin ng consequences on breeding, increase in breeding po? Ang ibig sabihin po nito ay kapag nagpapatuloy ang inbreeding sa pollination o paghahintulad sa sariling lahi, tumataas ang homozygosity. Ang ibig sabihin po, parehong genes ang alleles ang namamana sa isang katangian mula sa parehong magulang. Dahil dito, lumalabas o nagpapakita ang mga recessive traits na dahil nakatago lamang sa mga magulang na heterozygous o
may dominant na genes na nagtatago sa kanila. Kung ang mga recessive genes ay masama, nagpapahina, magpapalaki madaling kapitan ng sakit, bababa ang fitness o kakayahan ng halaman na mabuhay at magparami. Ito ang dahilan kung bakit nasasama ang breeding sa kalusugan ng halaman. Ang inbreeding depression na ang tawag ay pagbagsak ng performance ng kalusugan ng halaman dahil sa inbreeding, halimbawa mas malita, mahina, kunting bunga, madaling mamatay. Ito po ang ibig sabihin po nito ng consequences of inbreeding, increase in inbreeding po. So, naway may naunawaan po kasi may naunawaan ulit po kayo sa aking nabanggit na about po dito sa consequences of breeding, increase in breeding. So, next page ulit po tayo. Ito po yung about sa consequences of breeding, increase in breeding. Plant, steer, vigor, yield in other traits decline with increase in breeding, although significant difference exists among species. For the amount of inbreeding depression, increase pollinated crops as or at a way to several cross-pollinated polyploid species such as alpha, whereby homozygous do not survive. Malalaman po natin sa table on the screen summarize of general between breeders. So, ano po ang ibig sabihin po nito? Ito po yung magkaiba yung isa, tas dito. So, ano ito po yung habang tumitida ang breeding, napapansin na humihina at ang taas at tibay ng bigor ng halaman. Yan po ang ibig sabihin ng bigor. Ang ibig sabihin naman ng isa, bumababa ang ani ng yield o pati ibang katangian kaya ng laki ng dahon, laki ng bunga, kakaya mabuhay, maapektuhan. Mas i-explain ko po, hindi pare-parehong epekto sa lahat ng halaman. Aalamin natin halaman ng reproductive type, epekto na inbreeding. Sa halaman o sa reproductive type po, sa self-pollinated. Sa epekto na inbreeding, kaunti ang epekto lang nang sanay sila sa self-cream o sa sarili nila. Sa halaman, sa alpaba, reproductive type, cross-pollinated polyploid. Ang epekto ng inbreeding, matinding inbreeding, maraming halaman, namamatay agad kapag pareho ang genes ng homozygous. Ito po ang ibig sabihin nito. Naway may naunawa po ulit kayo sa aking na-discuss. So next page, proceed ulit po tayo sa kasunod ng aking topic. So increase in breeding, the effect on breeding of plants, still vigor, other traits. So ano pinagkaiba ng dito po natin malalaman kung anong pinagkain ng outbreeder at inbreeding. So proceed ulit po tayo sa aking topic. So, proceed ulit po tayo sa aking topic. The table general features of reproduction in Naku, dito aabutin. Ay, gagi! Ay! So, alamin po natin ang yung mga nabanggit ko po dito sa ano ba ang may crossing mechanism. Ang mechanism po ang mga outbreeder ay likas na may kakayahan upang maglaho ng genetic material mula sa ibang halaman. Yan po ang ibig sabihin ng crossing mechanism. Dito naman po sa sa cross-pollination, kaniliwan silang gumagamit ng cross-pollination kung saan ang pollen ay nagmumula sa ibang individual. Yan po ang ibig sabihin. Dito man sa isa ay individual may mas mataas na heterozygosity. Ibig sabihin, ang kanilang genes ay hindi magkapareho, kaya mas mataas ang genetic diversity nito. Dahil dito, nagkakaroon ng mas maraming combination ng katangian na maaaring magbigay ng kalamangan sa halaman. Ang genetic variability po ay pantay na nakakalat sa buong population. Sa population na outbreeding, ang pagkakaroon ng iba-ibang genes hindi nakadoon lang hindi lang sa ilang individual lamang kundi sa isang buong population po. Dahil dito, nagiging mas matibay ang population sa iba't ibang kondisyon ng kapaligiran. Ang ibig sabihin na may dalang masasamang recessive traits, ngunit hindi agad lumalabas. Bagat may taglay silang may mga hindi kanais na recessive genes. Hindi agad ito
lumalabas dahil mataas ang hydroxyzicity. Ang recessive traits ay natatakpan ng dominant traits, kaya hindi nagkakaroon ng malalaking epekto sa halaman. Hindi kayang tiis sa inbreeding. Ang mga outbreeding ay may self-pollination o melting sarili magkakaroon ng malaking epekto sa halaman. Ano po? Hindi kayang tiisin ang breeding. Ang outbreeders ay hindi sanay sa self-pollination. Meeting genetic material. Kapag pinilit ang breeding sa outbreeder, ay maaari itong humantong sa inbreeding depression, kung saan humihina ang halaman po. May hydrocoat advantage. Ay ibig sabihin, species over non-dominance. Dahil sa mataas na hydroxyl, mas maraming kanais-nais sa kombinasyon ng genes ang lumalabas. Ang tinatawag na hydrocoat advantage ay magiging dahilan kung bakit ang mga outbreeders ay kadalasan na malusog at mas produktibo. Yan po ang ibig sabihin ng outbreeder. Naway may naintindihan po kayo sa about ng outbreeders. Ano po? Next page po ay proceed po sa another topic. So, ito po yung table general features of reproduction in population genetic pertaining to outbreeder versus inbreeder data from Simon Smart in 1989. Inbreeder, close flowering approach, regular selfing, individuals approach homogeneity, variability mostly on component lines, delirious, recessive, tend to be eliminated, intolerant of breeding, tolerant of inbreeding, this heterozygous advantage. So, i-explain ko po anong pinagkabi dun sa outbreeding as a breeder. Ito naman po yung inbreeder. So, ano nga bang inbreeder? Ito nga po yung may mga halaman na mas sanay sa sariling pagpaparami. Dito nabasa natin sa una, isinasara ang bulaklak na malapit sa regular selfing. Ang mga inbreeders ay may saradong bulaklak na umahadlang na papalitan ng pulin sa ibang halaman. Mas madalas silang gumagamit ng self-pollination. Ano po? Kung saan ang pulin ay nagmumula sa napapunta sa parehong halaman. Ito namang mas mataas ang homozygosity sa bawat individual. Dahil sa self-pollination, nagkakapare-pareho ang genes ng mga halaman kaya tumataas ang homozygosity. Ano po? Ito ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng mas tiyak na pare-parehong katangian sa bawat henerasyon. Ang variability ay nasa pagitan ng mga linya ng mga halaman, hindi lang sa buong population. Sa halip na pantay, nakakalat ng genetic variability sa buong population. Ito ay makikita lamang sa magkakaibang linya ng halaman. Halimbawa, kung may iba't ibang uri ng inbreeds na mais, bawat linya ay may magkakaroon ng sariling genetic traits. Ngunit, ang mga halaman sa loob ng pare-parehong linya ay halos magkakapareho. Ano po? Mas kayang tisa ang inbreeding dahil sa sila self-pollination. Hindi sila madaling humihina. Kaya kahit dumaan sa paulit-ulit na ang inbreeding, ang kanilang genetic makeup ay mas madatag kahit limitado ang variation. Mas kaunti ang hydrocoat advantage dahil mas mataas ang homozygosity, hindi gaanong lumalabas ang positibong epekto ng hydroxyzicity tulad ng hybrid vigor. Maaring itong maging disadvantage o kailangan ng halaman adaptability sa nagbabagong kapaligiran. Iyan po ang ibig sabihin ng inbreeding sa bawat nabasa ko po dyan. Nawal may naintindihan po kayo. Okay, next page po tayo, proceed ulit po tayo sa another topic ko po. So, ito po yung another topic ulit na inbreeding depression. Inbreeding depression is the decline in plants' health of performance the inbreeding, which leads to an increase in identical genes. This result as most homozygous genes crossing or decrease in the plant qualities. So, mga epekto ng inbreeding sa halaman. Ano nga ba ang inbreeding depression? Ang inbreeding depression ay pagbaba ng kalidad ng lakas ng ani isang halaman dahil sa sobrang inbreeding. Dahil bumababa ang genetic diversity, lumalabas ang mga recessive traits.
na maaring hindi maganda para sa halaman po. Kadalasan nagiging mas mahina ang